I've been reading a lot today. And I'm almost finished sa Brideshead Revisited. Parang last 50 pages lang ako doon before I finish it. So, how is your reading going so far this month? So, you might have seen me reading on my Kindle earlier because I was also trying to finish some unfinished books dito na nabinasa ko dito. Ang dami ko kasi dito eh. Particularly, siguro mga 3 yung gusto kong tapusin, which is yung Madame Bovary, Rebecca West, The Return of the Soldier, I think. Papakita ko na sa inyo mamaya lahat ng libro ko here on my Kindle. So, I figured I'd share everything about my Kindle and kung worth it pa ba siya sa 2026 and ano yung mga advantages niya and disadvantages niya. Just in case may mga readers out there that wants to know about Kindle or if you're planning to buy a Kindle, you have to weigh in your options. So, I'll gladly share everything about mine. First, I'm gonna do a Kindle tour. Pinaka gusto ko nang i-get out of the way is itong mahabang to. Kasi, binili ko siya December yata. Kasi gusto ko sana this year, palagi akong magkikindle na ayoko tantanan yung pagbabasa. Kaya bumili ako neto kasi ito yung gagawin ko. Para siyang bag, ganyan. Hindi siyang nasa katawan ko. Gusto ko sana before is kapag lumalabas ako or pag nasa bahay ako dito, sa apartment, pag nag-walk-walk lang ako, gusto ko, lagi siyang nasa tabi ko. Para ma-encourage ako palagi magbasa. As you all know, hindi pa ako nag-read sa Kindle ulit. So, I'm very excited kasi gamit ko na siya ulit. Para hindi ako mahirapan kung saan ko siya ilalapag. And para ma-encourage ako na magbasa pa. So, I just bought this body strap with this at the end. So, nakalaylay lang siya sa Kindle. I just love how easy it is. Tanggalin mo ganyan. Tapos, wala. Normal na lang ulit yung Kindle mo. Para pag nasa labas ako and I want to bring my Kindle but I don't want to bring a bag, diba? Body strap lang, ganyan. I got the Kindle 10th generation. I think it only has 8 gigabytes. I got this as a gift 3 years ago. It still holds very well until today. As in, maganda pa yung condition niya. The battery doesn't really drain out. Kahit ang tagal ko nang di ginagamit or binubuksan yung Kindle ko mismo, it still works perfectly well. Kumbaga, hindi ko siya kailangan na i-off yung mga ibang gadgets kasi kahit naka-lock screen lang, nauubos yung battery or nalalobat. And that's what I also like about this kasi parang low maintenance siya na device. Also, this is my first and only e-reader that I ever tried in my life. So, I can't speak for everything like the Kobos. So, I'm speaking only sa aking experience. Okay, now for my keychain. Ayan, dito. Like, my anik-anik, kumbaga. Nilagay ko lang siya ng ganito kasi dito sa case ko or mismo sa Kindle, wala naman talagang laylayan kung pwedeng paglagyan ng keychain. Ito ko na lang siya nilagay. Ito yung keychain ko, which is so cute kasi I got this from Emily. And it reminded me of our conversations, I guess. Kaya, totoo ako sa kanya. We're moving on to my layout. I only have clear case for my Kindle kasi ito yung isa sa mga advantage of having clear case, which is, pwede mo siyang palitan yung background mo anytime you want. I've seen a lot of people na gumagawa sila ng mga collages and then piniprint nila sa paper para madaling mapalitan yung likod. Hindi katulad ng sa akin na talagang individual siyang stickers or papers kaya hindi ko siya masyado mapalitan palagi kasi it will ruin everything. The reason why I also use this kind of case, yung walang protective cover sa unahan because I want the convenience na bubuksan ko na lang siyang ganyan instead of having those flip or yung parang may may garterize pang ganun. So, nahihirapan pa akong gununin siya na yung if-flip mong ganun tapos hahawakan mo siya which makes it more bulky. Kung may ganun ka kasing case, di ba, parang nag-add lang siya ng kapal and ng space. This is the best case for me. I actually don't have any screen protector dito sa Kindle ko. Pero yung friend ko, nag-regret siya na hindi pa siya naglagay agad ng screen protector kasi meron na agad gas-gas. If you've been my long time follower na, sobrang tagal na netong pop socket ko, which is si Eman to. So, I just had it customized. May makikita naman kayo sa Orange app ng mga ganito. Kasi nakita ko yung idols na baby pictures na pop socket, gumagawa sila. Yung gusto kong ilagay sa Kindle ko is just my boyfriend's face. Every time na nag-read ako, ganyan. Kasi siya nagbigay sa akin tong Kindle na to. So, I want to commemorate. This is like one of the best decisions
subscriptions that I've made sa aking Kindle. Kasi, grabe, sobrang convenient niya, as in, super. I just love how easy it is to read sa Kindle kapag may ganyan ka. As to compare na parang hahawakan mo siyang ganyan. Parang extra effort pa. And may support ka na sa kanya pag binabasa mo siya. And hindi siya madaling ma-slip sa kamay mo. Or kapag nakataas kang ganyan pag natutulog ka. Yung pinaka-background ko naman, as you can see, it's purple theme. Perfect to kasi meron akong Jinshi na sticker dito. And I also have Mau Mau. Although wala siya masyadong purple tone, but I just love putting Apothecary Diaries everywhere. Takpan lang itong resibo na to, pero sa likod niyan, si Minji ng New Jeans. Ayoko na kasi tanggalin eh, pero ayan, kung makita nyo dyan, andito yung face niya. Para siyang ID, ganyan. Nibby sticker that I got, which is so nice. Nakalagay kasi, I will do big things. I will do big things. Diba? Siyempre, hindi mawawala si Kuromi whenever we have a purple-themed na background. I got this sticker from Studio Ghibli store in Japan. House Moving Castle siya kasi it's one of my favorite Studio Ghibli movies. Kumbaga, every piece of my background has a meaning, has a sentimental value to me. That's why. And now we're moving on to the exciting part. So, kapag hindi pa kayo aware sa Kindle or hindi kayo familiar sa Kindle or power button niya, it's just here at the bottom. Pipindutin mo lang siya. Hello? Ayan. Bumukas na. Ganun siya usually kabilis mabuksan. Now, for my library, I don't really have a Kindle Unlimited. I'm not subscribed to anything kasi wala akong pambayad. I've had enough of subscriptions na. So, madami ko ng subscription sa buhay. I have these books downloaded. If you really don't have the means to buy any physical book or even digital book dito sa Kindle, you can just download it. My library here. So, syempre, dito tayo magkakatalo kasi hindi naman tayo pare-parehas ng mga books na gustong bilhin or i-download sa e-reader natin. So, I'm gonna show every single title na meron ako sa inyo. Ito yung usual, yung mga current reads ko. We have The Return of the Soldier by Rebecca West, Madame Bovary, which is 44% na ako. Pero, nung January ko pa yata to ni-start na basahin. I'm just looking for a physical copy. The Left Hand of Darkness by Ursula Le Guin. The Right to Oblivion by Laurie Presley. The Snow Goose by Paul Gallico. The Third Policeman by Flann O'Brien. To Room 19 by Doris Lessing. Blindness. The Counterfeiters. I also want to read this then. Grand Sophie, House of Spirits. I actually have the physical copy of this. The Man Who Laughs. Anton Chekhov, I believe. Crossing to Safety, which I already read. The Honjin Murders, which I also have the physical copy na din. And I also read it na. Wuthering Heights! 50% ako dito sa ebook kasi nung time na to. Parang sobrang haba niya. Hindi ko kinare yung physical copy, so binasa ko siya sa Kindle ko. Address Unknown, which I already recommended before. White Knights, Woodcutters, A Hero of Our Time, Jane Eyre, The Children of the Dead, Anna Karenina, The Count of Monte Cristo, Fathers and Sons by Ivan Turgenev, The Oppermans, The Dwarf, which I finished na. Hungry by Nat Hampson, one of my recommended na autumn reads. Sleepwalkers, The Blue Castle, love. Excellent Women by Barbara Pym. All for Nothing by Walter. Alone in Berlin, which I already have a physical copy of. Billiards at 9:30. Ito yung gusto kong basahin din pala, pero tagal ko na dinownload to eh. Parang gusto ko na mag-Kindle talaga ngayon, kasi ang dami kong mga dinownload dito na gusto kong basahin. At The Blind, I already have physical copy. Germinal by Emile Zola. Ham on Rye by Charles Bukowski. Jacob von Gunten. Malina, The Man Who Was Thursday, already read that. My Name is Asher Lev. A Sorrow Beyond Dreams. The Teen Drum. The Book of Ebenezer Lepage. Dirty Snow. Hard Rain Falling, I already have that. Light Years, The Loser. The Magic Mountain, I already have Martin Eden. Tagal ko na din download to, pero meron akong physical copy, tas bigla nanalo ng Nobel Prize, so congratulations. The Overcoat and Other Short Stories. The Reformatory, The Street of Crocodiles. Ang dami pala. We Spread. The Museum of Innocence by Orhan Pamuk. The Crucible. Invisible Man, meron na din ako. It Lasts Forever and Then It's Over. Tagal ko na din download to, but I already have a physical copy. Last Summer in the City. Kasi usually yung chronological order in a sense siya, kung gano'n siya yung relevance niya, yan. Rebecca, meron na din ako. Sula, Peninsula Story, Red na, Certain Hunger. Wala pa din ako physical copy ng Perfume. Please, can anyone
tell me kung saan ako makakabili ng magandang copy ng perfume. Kasi meron akong particular na gustong cover eh. The Death of Ivan Illich, The Idiot, Madonna in a Fur Coat, Stoner, The Idiot, My Brilliant Friend, Cat's Cradle. Ala, na-open! Ito na yung mga 2023 ko na reads or dinownload ko. Ayan, katulad ng The Guest List out by Natsuo Carino, which I also already read na. Ayan, In the Miso Soup, Breasts and Eggs, Magnolia Parks. I haven't read any romance talaga. Kaya, tatry ko sana siya. Kaso wala talaga. Hindi ko talaga siya nasimulan. Actually, may kwento ko dyan. Ang dami ko pa actually dito na libro na na-delete lang kasi nag-wifi na ako. Tapos for some reason, nawala na lahat ng downloads kasi parang nagsisync yung Amazon mo sa Kindle. So, kung wala siya particularly sa Amazon, hindi mo siya binili sa Amazon mismo, then nawawala siya. So, dami ko pang mga libro na dinownload na I was devastated. In-story ko pa ngayon dati na umiyak ako, ganun, napaka-OA. Andun kasi yung mga 2023 reads ko na magaganda. Tapos may mga highlights or parang annotations ako sa Kindle. Tapos nawala siya bigla. Unang-una kong binasa yung Project Hail Mary sa Kindle. Puro Kindle talaga ako nung time na yun. Mga around 100 books yata yung na-delete. So, that was really sad. Para naman sa Kindle settings ko, it actually varies from book. Pero, ang hindi laging nababago is, lagi ako naka-dark mode. Siguro kapag nasa labas ako, dun ako nagla-light mode o yung parang itsura niya talaga is paper. Pero most of the time, naka-dark mode ako kasi sa lahat ng gadgets ko, naka-dark mode lang talaga ako. Pilitin mo siya dyan sa taas. Tapos, i-click mo lang tong dark mode or kung gusto mong light mode. Yan. Ayan, nagmumukha na siyang page talaga, which I was blown away by nung una kong ginamit to kasi parang mukha talaga siyang print. Pero, syempre, alam mo naman digital. Pero like, yung may texture siya ng a little bit. Kaya nakakatuwa siya. For the font naman, usually mga 2 or 3 ako yung setting ko sa kanya. Pero really depende sa book kasi minsan nakakalula yung pag madami ka nakikita na word. Pag makapal yung paragraph, I just usually zoom in para hindi ako tamarin barahin, ganyan. I also prefer na meron akong time and then yung hour remaining ko dito and then yung percentage ko dito. Now, I'm gonna talk about the advantages or disadvantages or pros and cons ng Kindle. Magiging honest ako as much as possible, so I hope you don't take this seriously na parang inaatake ko yung other e-readers or inaatake ko yung Kindle mismo. And yung pinakauna kong love sa kanya and super love ko, which is yung convenience. Grabe ang convenience ng isang e-reader or isang Kindle kasi you can literally take this anywhere with you. As in, I love how easy it is to travel with. I love how easy it is to carry, to read with. Ang pinaka-advantage talaga dito is kapag nakahiga ka, gusto mo magbasa, hindi mo na kailangan yung awkward pose kapag sa physical book, na parang nakaganyan ka, tapos ayaw mong masira, more damage yung physical book. Whereas kapag sa Kindle, higa ka lang, ganyan ka lang. Kasi cellphone, parang lang yung cellphone, di ba? As in, walang risk of any damaging ng paper, ng cover. Related sa convenience, which is yung you can read any type of book that you want anywhere. Meaning, hindi mo na kailangan magdala ng 5 books, ng 3 book, ng 2 book sa isang bag, and hindi ka na mahihirapan sa bigat ng bag mo, especially kapag nagko-commute ka or malayo lakad mo. Ang dali mo na lang mag-switch ng ibang book. Ang dali mo na parang ano kaya yung next ko na read or wala ko sa mood basahin to. So, switch ko sa isang book, diba? Sobrang bilis na lang. Hindi mo na din kailangan yung gaganunin pa yung papel kung nasan ka na ba or whatever. So, second is, you don't have to be burdened with the physical books na problems, which are space. Diba, pag physical book, usually yung problema naman nun is wala ka ng space sa bookshelf mo or masyadong cluttered or wala ka ng paglalagyan ng libro na yon. So, pag Kindle, yung pinakita ko sa inyo, ang daming libro na nandito, pero hindi siya nag-take up ng space in the real world. Like, in my space na totoong nandito sa apartment, sa bahay namin. So, wala kang stress na move out ka, kung saan ba ilalagay ito, ganyan. You will find the second reason to be a deal breaker kapag minimalist lang yung buhay mo or kapag ayaw mo ng burden of material things or physical things talaga. Third is yung mga features niya, which are yung dark mode, light mode, or backlight. So, yung mga features na to definitely makes your reading faster, as in 100 times, ganyan, kasi di mo na kailangan maghanap ng pencil or kailangan yung parang sobrang ganunin, or hindi mo kailangan mag-highlight or mag-book tab. And even as simple as flipping the page, sobrang bilis na lang kasi sa Kindle, isang ganyan mo lang, isang click mo na lang yan, tapos makita mo na agad yung next page. Kaya siguro iba, psychologically, talagang
mas madami silang nababasang libro or hours of reading nila, mas na-enjoy nila sa e-readers kasi the convenience and the features that comes with it. Night mode or light mode, backlight ba yung tawag doon? Like, mababasa mo pa din yung pages kahit nakapatay yung ilaw mo. Hindi mo kailangan ng any book light, book lamp. Ginagamit mo yung device nang wala kang any effort to see. Kaya hindi ka mababurden sa way, sa pwesto mo, diba? Yung sa physical libro, kailangan mo pa talaga ng source of light para mabasa mo yung papel. Adjustable brightness, it's definitely a plus kasi syempre, di naman tayo pare-parehas ng tolerance sa light. Kumbaga, customizable talaga usually yung experience mo sa kanya. Yung next feature naman niya is yung pinakita ko sa inyo kanina na page numbers or how many hours left until the book finishes or the chapter finishes. Kaya kami may minsan sa Kindle community na kapag nakita mo na 1 hour na lang, alam mo nang it's time to lock the fuck in. Low-key nakaka-encourage siya na magbasa lalo. Next feature naman is the ability to highlight easily. Pero yung annotate, I'm not really putting that on the advantage kasi hindi ako nagbe-benefit sa kanya. Mostly yung highlight kasi madali ka na lang mag-highlight. You don't need the extra pens, you don't need the extra highlights, or hindi ka na mag-effort na gaganunin mo pa siya palagi. So, it really makes your reading faster. Automatically, napupunta na yun sa parang index mo. Hold mo siyang ganyan. And then, ganyan na lang siya kadali. So, you just highlight. Tapos makikita mo dito parang summary niya, yung mga hinighlight mo na part or lines. Ganun lang kadaling mag-highlight dito. Hindi mo na kailangan usually sa physical books, syempre parang kailangan mo patignan or parang i-compute sa utak mo. Which doesn't really matter naman kasi pag kaya mo naman na i-estimate kung ilang percent ka, wala namang problema doon. It's just one of the features lang na nakakatuwa din sa Kindle kasi mabilis naman makita agad kung ilang percent ka na. Next naman that I really love about this is low maintenance siya. So, a very long battery life. Yung binashin ko nga kanina, kahit naka-lock screen lang siya, hindi na-drain yung battery niya compared to other gadgets, diba? Parang kailangan mo talagang i-maintain. Kaya tuwan-tuwa ako sa kanya. Kaya minsan nakabahan ako na pag ilang months ko na siyang hindi binubuksan na parang mamaya hindi ka na magbukas. Pero ano pa naman siya? Like yung last na battery percentage na iniwan ko, usually ganun lang din pagbalik ko. And I'm talking about months like 5-6 months without using it. Kaya tuwan-tuwa ako sa kanya kasi wala akong kaba or anxiety na masisira yung battery niya. Kahit na i-max mo pa yung brightness niyan, wala ka naman masyadong mapapansin na difference sa battery. Lastly is yung kanyang accessibility. I'm talking about yung kanina na pag may mga libro na hindi naman available here or physical na or wala nang nagpa-produce ng book na yon, you can just have it in your Kindle. You can have it in your possession. Okay, now, we're going to talk about my cons or yung mga hindi ko nagustuhan sa kanya. Contrary to my last opinion na accessibility, minsan, kapag bibili ka talaga sa mismong store ng Amazon, di ko alam kung bakit kasing mahal niya yung physical book. Wala ka naman like physical copy nun, tapos with the same price lang. So, medyo hindi ko mawire. Kasi gets ko pa sana kung sabihin natin, malaki yung difference between the physical one and the digital one. Gets ko pa kasi kapag hindi talaga accessible sa physical. Banned books, very old book na, then mas applicable pa siya doon. Pero pag yung mga latest books na pwede mo nang bilhin sa fully book, physical copy ka pa, diba? Second is yung annotation part. Yung mination ko kanina is yung gano'ng kadaling mag-highlight, which is very true. Pero ang problema ko kasi annotation. So, minsan kapag gusto ko maglagay ng note, personal na parang, alam mo tama, ganyan-ganyan yung reaction ko. Hindi ako makalagay kasi sobrang bagal nung typing. Parang sa isang letter, 0.5, parang kailangan mo pang antayin. And then, minsan tinatamad ako pag yung sa summary niya na lumalabas yung mga highlights, yung mga annotations, tinatamad akong tignan. As to compare kapag may physical book ako, madali ko na tignan sa likod kung ano yung mga thoughts ko. Hindi ko nakaka-annotate dito sa Kindle. Find it annoying kasi minsan kailangan kong ilabas yung thoughts ko. Kailangan kong ilabas yung saloobin ko. So, hindi ko siya magawa. Now, itong isang con na lang to is, I guess, user error na lang kasi kapag nasira mo yung Kindle mo, wala na yung wala na lahat ng libro mo, di ba? Compared to, syempre, isang libro na nasira mo, na damage mo lang, then isang libro na yun. Pero kapag lahat nasa, yung eggs mo nasa isang basket, which is yung Kindle, wala ka ng access. Which leads me to another point, which is my last con or disadvantage, which is wala kang, kumbaga, pagmamay-ari sa libro talaga. Kasi, kapag nag-decide na lang yung Amazon, like kagaya ng nangyari before na may i-unlist na book, or tatanggalin talaga sa, I guess, sa library nila, mawala ka na din ng access dun sa book na yun. So, wala akong control if
kunyari nawala na talaga, like, kunyari nag-shutdown yung Kindle or yung Amazon, tapos sabi nila, didelete ko lahat ng mga Kindle nyo, ganyan. So, although wala naman siguro yung ganun, pero like, if you get my point, walang assurance na talaga mapapasa'yo forever yung mga books. More on the property itself lang and yung sentimental value of having the physical copy talaga. Pero it really depends on you kung i-weigh-in mo lang talaga yung pros and cons mo. Especially if you're not really someone na ma-attach sa material and wala ka nang pake once you've read the book, kasi what's important is you know the story, you know the context, so maybe it's not a con for you or disadvantage. Kasi katulad na nangyari sa akin na na-delete bigla lahat ng 100 plus books ko. I don't really have control over it and wala nang mababalik, hindi na siya mababalik, and yung mga notes ko doon, mga highlights ko doon, I'm still reading, so I don't really know if that's gonna be a problem sa'yo, pero it definitely was a problem for me. Pero I cried about it, pero I moved on, and I'm still here. Sobrang daldal ko na about the Kindle. Sana nakatulong sa inyo to into deciding if you're gonna get an e-reader or if you're not gonna get an e-reader. Or even just like simple as makikita mo lang yung insight ko from the perspective of having one. Sana nakahelp sa inyo to in any way, shape, or form. And thank you so much for Thank you so much for watching. We're gonna upload another vlog tomorrow, so I do daily vlogs now. Woohoo! So, hindi ko ito mga pinipilit, pero pwede naman kayo mag-subscribe, like, and comment.